Naging problema ni Eli, kaya itong mga anak, nakuha nitong dalawa yung ano ng tatay niya na parang minsan siguro may panahon na parang napipilitan na lang ito si Eli, nakikita ng dalawang anak niya. Okay? Tandaan natin, ang pananampalataya is more caught than taught. Kahit turuan mo siya ng salita ng Diyos, pero kung hindi nakikita sa buhay mo, hindi niya maintindihan niya. Are you here? No doubt about it. Parati nilang naririnig nagsasalita at parati siguro sa bahay, hindi malayo na parating nakalagay, the verse for the day. Hindi malayo yun. Okay? Dahil siya ang, tawag dito, ang saserdote, punong pari ng Israel. Okay? Pero makita po natin, naging wicked. Kasi tandaan natin, kinakailangan ito ay pinamumuhay nating mga magulang. Mga tatay, dapat tayo po. Kasi kung makikita ng ating mga anak na every Sunday lang tayo mukhang Kristiyano at nag-aastang Kristiyano at mula Lunes hanggang Sabado, hindi nila nakikita yung pagiging Kristiyano sa atin. Alam po ninyo, ang nasa isip nila, ang Kristyanismo pala ay irrelevant pagka Lunes hanggang Sabado. At ito ay relevant lang pagka Sunday. Kasi ganoon ang tatay ko eh. Andiyan ba kayo? Kapag halimbawa, every Sunday lang tayo talaga nagtataas ng panalangin, naririnig nila ng hallelujah, praise the Lord, parati tayong ganyan. At nakita nilang tuwing Sunday lang tayo nagdadala ng Biblia, hindi natin nabubuksan ito buong linggo, buong weekdays. Okay? Anong tingin nila sa atin? Ang tingin nila sa Kristyanismo ay parang maskara na isinusuot lang natin pagkalinggo. At pagkatapos nun, paglabas natin, tatanggalin mo na naman. It's like a game we play. Yun ang kanilang katinitig. Bakit? Binabasa ka ng iyong mga anak. Faith is more caught than taught. Okay? Kahit na parati mo siyang pinaliliguan at niraratrat ng kapitulo, versikulo. Okay? Sasabihin ko po sa inyo, wala pong effect yan kung hindi niya nakikita sa iyong buhay. Okay? Okay? Mga tatay, tandaan po natin yan. Okay? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, tayo daw po should be doers of the word. We give time. Okay? Turuan natin ang ating mga anak. Okay? At tingnan natin, ang ating pananampalataya ay dapat matibay. Nakikita sana nila na tayo ay magalak, na talagang naglilingkod. At kahit weekdays, nakikita nila sana kung anong ginagawa natin every Sunday. Amen? Okay, next, okay, is Eli was guilty of tolerating. Ito na yung last. Kung bakit naging wicked yung kanyang mga anak. Eli was guilty of tolerating the sin of his children. Ibig sabihin, mga kapatid ko, kinukonsinti niya. Alam na niya ang kasalanan ng kanyang mga anak, pero kinukonsinti niya. Are you here? Mga tatay, alam po ninyo mga tatay, inuhin ko muna kayo, no? Gusto ko sabihin, hindi naman kakastiguhin, hindi naman yung gano'n. Sabihan ko muna po kayo. Tatay, maging matibay kayo, maging matatag kayo sa damdamin ninyo. Kasi minsan ang kalaban ninyo, mga asawa nyo. Mga nanay. Bakit? Kasi ang mga nanay, listen to this, malalambot ang puso. Are you following me? Madali sila mapagbagad ng dami nila, mga nanay. Pero, dapat ang mga tatay, okay, ay mayroong paninindigan. Okay? Dapat matigas ka. Dapat kung nakita mo na ikaw ay, tawag dito, nakikita mo ang asawa mo medyo madaling bilugin ang iyong anak. Okay? Ano dapat mong gawin? Aba, tatay, ikaw ang inilagay na head of the family. Manindigan ka. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Babalikan ko lang yan. Now, tinuloy natin. Okay? Si Eli, alam niya ang ginagawa ng kanyang mga anak. Nakita niya, pero wala siyang ginawa. Okay? Sinabihan siya ng mga tao. Sinabihan siya ng Diyos. Pero, anong ginawa niya? Hindi niya kinonfronta ang kanyang anak. Anong ginawa niya? Wala. Dapat sana, tinanggal niya sa rotation ng mga ng priest. Dapat sana, hinarap niya sa mga tao at sinabing, mag-sorry kayo. Pinag-apologize na sana dapat sa madlang people. Di ba? Dapat sana ganun ang ginawa niya, pero anong ginawa niya? Wala.
Okay? So, malinaw po mga kapatid ko na kinonsinti niya. Sabi nga ng salita ng Diyos, pareho rin yan, sa 29 lang, sa 1 Samuel chapter 2. Why do you scorn my sacrifice? Ito ang reklamo ni Yahweh. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribe for my dwelling? Why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice part of every offering made by my people Israel? Nag-ano rito? Nag-unload ng sama ng loob ang Diyos. Sinasabi niya yun nasa damdamin niya. Bakit? Sabi niya kay Eli. Bakit nagpapakasasa kayo kinayunan ni Lord? Obviously, listen. Obviously, si Eli ay dahil kinukonsinti na niya yung kanyang mga anak, hindi malayo, okay, na kasapakat na siya rito. Nakikiano na rin siya. Dahil siyempre nga naman, ang sarap-sarap naman nung parte. Okay? Sasabihin siguro, nung una, nagagalit siya. Sinasabi siguro ni Eli, bakit niyo na naman pinakailaman yung para sa Diyos? Hindi naman pwede yan. Dapat ibigay niyo yan, ibalik niyo yan. Hindi tayo, sarap-sarap, subukan mo tayo sa lasang tosino. Hindi ako kain yan. Okay? Pagbalik niya, nakita niya sa lamesa, bango, walang tao. Subukan ko nga. Masarap nga, may katwiran yung dalawa kong anak. Okay? At ano pong nangyari mga kapatid ko? Eventually, he gave in. So, tolerance will eventually lead to what? Compromises. Wala naman nakakakita eh. Masarap eh. Okay? Ay, talaga may katwiran yung dalawa kong anak. Kaya kahit may nagsasalita ng ganon, hindi niya ngayon makastigo. Dahil minsan kasama na siya kumakain. Silang tatlo, session. Nagja-jamming silang tatlo. Bakit ko po sinasabi ngayon? Tama yung sabi ng salita ng Diyos. Sabi ni Yahweh sa kanila, you're fattening yourselves. Nagpapakataba kayo, nagpapakasarap kayo na sa mga alay na para sa akin. Alam po ninyo, sa 1 Samuel chapter